Tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating pong Bible study, tayo pong lahat ay magkaisang malangs. Join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildisada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Father God, we ask you to fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your kingdom. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, and to all, to our beloved, to ating mahal na Panginoon, hinihiling po namin na be with us and guide us, be in our midst. We can do nothing without you, Lord. And also ask your Father to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind, rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal Panginoon. First and foremost, I would like to give my highest praise, the highest worship, everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At I would like also to give my double respect and greetings to our beloved pastor, Evangelist Wildisada Meda, to his beloved children, beloved grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa inyo po lahat, minamahal mga kapatiran, dito po sa LA Outreach at sa ating pong mga kapatiran na kasama natin ngayon. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Special greeting po sa ating pong beloved brethren from Marilao, Bulacan, beloved brother Ronnie and family. Likewise with our beloved July Ventura, Terkinya, hallelujah, praise the Lord, and Rans, at kayo kasama namin ngayon, at nagagalak ang mahal na Panginoon dahil nandito ka, at sana kahapon ka namin babautismo sa Las Vegas, nandito ka na, kaya mamaya ka namin babautismo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, hallelujah. And to all birthday celebrants for the month of July, beloved especially beloved brother, brethren, Sister Connie and Sister Rachel, maligayang bati sa iyo, and even our beloved July, happy birthday. Hallelujah, praise the Lord. At sa ating po mga webcast viewers, God bless you all din po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah, praise the Lord. At atin na pong pag-aralan po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. And our topic for today is mature in faith. Ganap na sa pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. And let us start it with the holy word of our loving God. Could you please read Isaiah 48:10? Book of Isaiah chapter 48 verse 10. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Amen. Sa aklat ng Isaiah, talatang 48, versikulo 10, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa horno ng kadalamhatian. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pray po ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, at ating pong bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, the word's way is to choose
the strongest and smartest individuals to accomplish a certain task. In contrast, our Lord often selects the weakest who have nothing to offer except total reliance upon Him. The dependency on God is what characterizes mature in faith. The mature in faith. Hallelujah. Praise the Lord. Such maturity is not automatic. Our God patiently meets people where they are, but lovingly refuses to let His children stagnate. Instead, He helps us to grow more and more like Him. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin yung pangalawang talata, 2 Corinthians 3:18. From the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 18, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Amen. Amen. Ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, talatang 3, versikulo 18. Datapwa tayong lahat ay walang talukbong ng mukha na tumitingin gaya ng isang salamin. Sa kawalatian ng Panginoon ay magbabago tayo sa ganun ding larawan mula sa kawalatian hanggang sa kawalatian na gaya mula sa Panginoon na Espiritu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pananampalataya na karaniwan. Dumadaan tayo sa maraming pagsubok upang magkaroon tayo ng sakdal na pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang daan ng mundo, ang ginagawa ng mga sanlibutan ay piliin ang pinakamatatalino, pinakamalalakas na tao o dito sa ibabaw ng lupa upang ilagay sa isang mataas na gawain. Subalit ang ating mahal na Panginoon, ang pinipili niya yung pinakamahihina dahil sa ating kahinaan, sa kanyang kalakasan. Bakit mahihina? Dito tayo tinuturuan kung paano mamuhay na naayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong alam, kaya tayo tinuturuan na maalaman natin ang kanyang katuruan at ating sundin. Hallelujah. Praise the Lord ito. Ang ganitong kapaanahonan o kaganapan ay hindi bigla o ganap agad. Ang mahal na Panginoon ay matiyagang nakakasalamuhan ng mga tao kung nasaan man sila. Pagmamahal at tumanggi o di pinababayaan na ang kanyang mga anak ay tumigil o tumahimik. Sa halip, tinutulungan niya tayong lumago na higit at higit na katulad niya ng ating mahal na Panginoon. Bilang mga tagasunod tayo ng mahal na Panginoon, dapat nating bitawan o iwan ang mga lumang paraan, ideya, mga motibasyon o kaganyakan. Ang banal na Espiritu ay nagliliwanag o nagpapaliwanag sa ating pangunawa at hinahayaan tayong makita mula sa pananaw ng Diyos. Pagkatapos ng mahal na Panginoon ay bumubuo sa atin na umaasa sa Kanya at sa isang pagpapasakop sa Kanyang Espiritu. Ang pagbabago ay kadalasan unti-unting banayod o di agad-agad, ngunit kung minsan ay hinahayaan ng ating mahal na Panginoon ang kahirapan at sakit na bumuo ng ating pag-asa sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po pala, napakarami natin mga kapatiran na nagkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng karamdaman, nakilala nila ang Diyos, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, sa kanilang mga bisyo, mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng binabago sila na hindi kayang baguhin ang kanyang sarili. Diyos lamang ang pwede magbago sa atin kapag ibibigay mo ang puso mo talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bagay na hindi mo makakamtan na naayon sa kanyang kalooban at makakamtan mo ang mga pagpapalang pangako ng ating mahal na Panginoon habang ikaw ay nandito sa ibabaw ng lupa at ang higit sa lahat ay yung pagpapalang buhay na walang hanggan na kasama mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. So balit, sa mga ganitong pagkakataon, ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, ay hindi tayo pinipilit. May pagkakataon, may binibigyan tayo mamili. Nalaman na natin ang katotohanan, subalit nadadaya tayo ng kaaway. Tayo ay nag-iibang isip. Nagkakaroon ng daos, nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Dahil lang sikreto po, para mawala ang iyong pag-aalinlangan, lagi kang makikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. At ng number 1 na dapat nating pagpahalagahan
ay yung ating pagsasama-samang ito na papurihan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi po yan sa banal na kasulatan na huwag daw po natin pababayaan ang ating pagtitipong kagaya nito. Mag-aralan sa isa't isa habang nalalaman nating malalapit na ang mga araw. Hallelujah. Ito po ay isang kautusan na hindi masyadong napapansin ng mga ibang mananampalataya. Pero ito ang itinuro at itinuturo ng ating beloved pastor na huwag ang hindi tayong dadalo sa ating banal gawain. Sinabi pa nga niya, dumalo ka na 3 times a week para patuloy na palakasin ang iyong pananampalataya. Dahil pag hindi mo gagawin to, magkakaroon ng pagkakataon ang kaaway na ikay muling linlangin. Dahil ang target ng kaaway ni Satanas ay tayong mananampalataya na makuha niyang muli at makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya sa atin, galit na galit si Satanas. Lagi tayong tutuksuhin. Kung si Eva nga natukso, nasa paraiso na siya, how much more tayo na dating nasa makasalanang buhay. Kaya kinakailangan ang matiyaga nating pagsusimigasig na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang turing na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay ang pagdala mo sa banal na gawain. Dahil kapag tayo nandito, wala tayong ginagawa kundi papurihan ng ating mahal na Panginoon. Tanggalin ang lahat ng mga iniisip. Ang isipin lang natin ay sana mapupurihan ko ang ating mahal na Panginoon. Sana ang mga kasamahan ko dito pare-pareho namin maitaas ang pag-ibig ng pag-ibig sa amin natin, mailik sa Kanya ang pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Napapansin niyo ba na tayo nag-aawitan dito? Mag-iban yung mga choir, kahit yung mga simpleng ordinaryong yung mga nagpapaawit sa Joyful Soul, nararamdaman natin ang banal na Espiritu. Daman-daman natin. Talagang binubuksan ang ating mga puso. Magitan ng mga awitin. At ang mahigit sa lahat, yung banal na kasulatan, dapat nating babasahin yan. Huwag ang hindi ka magbabasa. Diyan ang uusap sa atin, sa bawat isa, sa banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At ang isang dapat natin gawin, mga kapatid, kung kayo magbabasa ng Biblia, bago mo buksan ang yung Biblia, lumuhod ka muna, tumingin ka ng tawad sa iyong kasalanan, at sabihin mo, hingi mo sa banal na Espiritu na nasa sa iyo na tulungan ka, na maunawaan mo at maintindihan mo kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Yung kasi maraming relihiyon sa ibabaw ng lupa, pero iba-iba ang mga pananaw. Bakit po? Hindi nagkakapare-pareho. Ang sabi sa banal na kasulatan, para kayo makapasok sa kaharian ng langit, sinabi yan sa John 3:5, kinakailangan ikaw ay mabautismuhan sa tubig, ipanganak sa tubig, at ipanganak sa Espiritu. Paano kayo papanganak sa Espiritu? Sinabi po sa Acts 2:38, na magsisi sa iyong kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kapatawaran ng iyong kasalanan, at ikay bibigyan ng regalong Espiritu Santo na sa mo magiging gabay at patnubay habang ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So, yung mga ganitong pag-umpisa ng ating pananampalataya, paglakad sa pananampalataya sa daan na makipot na dapat natin daanan, ito umpisa ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At nakabatay lahat ang gagawin natin sa banal na kasulatan. Maaari sa isip natin mali ito. Katulad na sinabi ng mahal na Panginoon, agawan mo na magaling ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo yung kaaway. Ganong kahirap yon. Ay di ka mo naman, kaaway ko, mananalangin na lamang ako sa akin. Ay, ang sabi ng mahal na Panginoon, sinabi na sa banal na kasulatan, as therefore, sabi sa Galatians 6:10, kung ito nagkakamali. Yes, Galatians 6:10. Gawan mo ng mabuti ang lahat ng tao. Lalo't higit ang iyong kasama sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng mga kapatiran, gagawa natin ng magaling. Lalo't higit daw ang mga kasama natin sa pananampalataya na kinakailangan gawa natin ng magaling. So, kung ikaw ay merong damdamin, kasi kung anong gawin nating pananalangin, ay karaniwan kaya hindi natutugon ng mahal na Panginoon ng ating panalangin, meron tayong unforgiveness. Yung mga gumawa sa atin ng kamalian, meron pang hinanakit sa ating puso, umaaring may galit. Kung ikaw meron, tanggalin mo yan, hindi mo sa mahal na Panginoon matanggal yan. Dahil kahit paano dalangin mo, hindi pakikinggan ng Diyos sa iyong panalangin dahil ikaw ay may samahan ng loob, may galit ka. At yun nga, ang iba pa naman yung ikaw ay patuloy na nagkakasala. Okay, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Pero pagkatapos noon ay gagawin mo na uli yung kasalanan. So, ibig sabihin, namumuhay ka sa isang kasalanan, hindi mapapakinggan ng mahal na Panginoon. Sabi nga po ay hanggang lamang yan, hanggang tuktok lamang ng bahay mo, hindi nalalampasan, hindi makakarating sa ating mahal na Panginoon. Subalit, kung ikaw ay nakakasunod, nakakatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon,
Nasa tabi mo siya lagi. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo. Laman lamang ng puso mo, ibibigay na sa iyo. Alam na mahal ang Panginoon ang ating mga pangangailangan. Alam na mahal ang Panginoon ang iyong kahinaan. At ikaw ay tutulungan. Sabi nga, pag ikay mahina, ang kalakasan ay nagbubuhat sa ating mahal ang Panginoon. Kaya napakahalaga. Yung ating pananampalataya ay talagang lumakas sa pamamagitan ng ating pagtalima at pagsunod sa banal na kasulatan o sa banal na salita ng ating mahal ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan natin si Sarah and Abraham. Consider biblical models of faith. Sarah and Abraham dealt with infertility for many years prior to receiving the promised child. Basahin po natin ang Genesis 21, 1 and 2. From the book of Genesis, chapter 21, verse 1 and 2. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. Amen. Amen. Sa banal na kasulatan sa Henesis, talatang 21, versikulo 1 and 2. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ng ayon sa kanyang sinalita. 2. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya. Amen. Beloved preacher for reading the word. Hallelujah, praise the Lord. Ito po ng panahon ni Abraham at saka ni Sarah, sila po ay hindi magkaanak. At yan nga po, nung minsan nakipag-usap sa kanila, mahal ang Panginoon, sinabi kay Abraham na mahal ang Panginoon, ikaw ay bibigyan ko ng anak na lalaki. Napakinggan ni Sarah. Ay di na tumatawa lamang si Sarah dahil nasa maedad na siya. Hindi siya naniniwala. Di nangyari dyan, tumagal yung proseso para ibigay sa kanya si Isaac. Kasi nung ipanganak si Isaac, ay 100 years old si Abraham at 90 years old si Sarah. At dahil sa kahinaan ng pananampalataya at hindi sila nakinig sa sinabi ng mahal na Panginoon, ang ginawa ni Sarah, binigay kay Abraham yung kanyang katulong na Egyptian. At doon nagkaanak pinasipingan niya at doon nakaanak si Abraham ng isang lalaki, si Ismael. Ang nangyari doon, hindi sila nagtiwala sa salita ng Diyos. Ang ginawa nila kung ano ang kanilang gusto. Paano agad magkakaroon ng anak? Kaya naman sa isang banda, ay biro mo sa edad tayo mga normal na tao at the age of 50, the most is early 50s, pwede kang mag-conceive pa. Ay, kaya anong edad nung mag-conceive, mga siguro sabihin ng mahal na Panginoon, walang date na sinabi kung anong edad ni Sarah, ng mga panahong iyon, ay lagay natin kaya sa hindi naniniwala, ay hindi na siya talagang magkakaroon ng anak. Dahil siguro yung kaganapan sa mga babae para magkaanak, siguro wala na. O maaaring menopause na sila. Hallelujah. Praise the Lord. So, anong nangyari nga, gano'n ang nangyari. Ngayon, palibasa, pangako ng mahal ang Panginoon magkakanak, ayun nga, nagkaanak si Sarah, si Abraham ng 90 at 100 years old. Ang isang matinding pananampalataya diyan, ay nung hingi ng mahal ang Panginoon na isakripisyo si Isaac at ialay sa kanya. Ay diga ang sakripisyo nun, papatayin tapos susunugin at para makarating. Ginawa ni Abraham yon, na walang pag-atubili. Hindi siya nagreklamo. Bakit nagkagawa ng ganung pananampalataya si Abraham? Natutunan niya na kinakailangan lahat ng salita ng Diyos ay susundin mo. At sa atin, inangungusap din ang ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, dito tayo kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Dito sa nagbibigay ng instruction, kung ano man ang itanong mo sa mahal na Panginoon, sasagutin ka sa pamamagitan ng banal na salita. Yun nga, hindi mo basta babasahin yan. Pag binasa mo yan, nagbabasa ka ng comics, hindi bibigay sa iyo kung ano ang kahulugan yan. Yun ang gawin natin, hingin natin sa banal na Espiritu na tayo gabayan habang binabasa, ipaunawa sa atin. At ipaunawa dahil ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyong mga puso at isipan
magmula na sa'yo, tanggapin mo at magbabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Pangako yan ang ating mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng banal. At even sinabi ng mahal na Panginoon, nung siya nandito sa ibabaw ng lupa, na hintayin niyo, kasi sinabi niya sa kanyang mga apostoles, hintayin niyo ako at makaalis ako para pag ako'y nakarating sa langit, ay padadala ko kayo ng mag-aaliw ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi kahit narito ang ating mahal na Panginoon, hindi niya na pupunta lahat ng tao, yung mga kasama lamang niya. Kasi nasa katawan pantao siya eh. Ay kaya nga dapat siyang umalis, kahit tayo palisan siya ng mga apostoles, ay para mabigyan ng banal na Espiritu. Iyon ang ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, yung Espiritu ngayon na tayo turuan, unawain siya. Naumpisa na natin, nakilala na natin, nagkaroon na tayong pagkakataon para makilala ang ating mahal na Panginoon. Pangatawa na natin, hingin natin sa ating mahal na Panginoon, huwag tayong mawala sa kanyang presensya, ang banal na ganas, at para sigurado magmana tayo ng buhay na walang hanggan. At ang pangako dito sa banal na kasulatan, lahat ay puro pagpapala kung ikaw ay tatalima at susunod sa utusan ng ating mahal na Panginoon. Subalit, pag ikaw ay may isang kautusan na hindi mo nasunod, sabi nga po, kahit nasusunod mo lahat ng utos, pero meron kang isa na hindi sinunod, nagkasala ka sa lahat. Ayan ang mangyayari sa'yo. Pag ikay nagkakasala, hindi ka sumusunod sa kautusan ng ating mahal, nagiging kaaway ka ng ating mahal na Panginoon. Subalit hindi ng hangganan. Nais pa rin ng mahal na Panginoon na kayo magbalik loob sa Kanya. Hindi tayo pinupwersa. Yung puso mo na makilala mo ang iyong kasalanan. Kasi pagka nasa iyo ang banal na Espiritu, kayo merong conviction. Pag ikay nagkamali, ay nagsisisi ka. Pinanununghan mo ang pagkakamali at inihingi mo ng tawad. Subalit kung ikaw ay nagkakamali, nagkakasala, okay lang. Hindi kinahingi ng tawad. Ibig sabihin, wala na sa iyo ang banal na Espiritu. Hallelujah, praise God. Kaya napakahalaga, mga minamahal kong kapatid, na maunawa at maintindihan ito. Hallelujah. Basahan natin ang susunod na talata, Genesis 45, it's about Joseph. Ating pong basahin po. From the book of Genesis chapter 45 verse 5, Now therefore be not grieved nor angry with yourselves, that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Amen. Amen. Sa banal na kasulatan sa Genesis talatang 45, versikulo 5, At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang magkadya ng buhay. Amen. Amen. Purihin po. Ito po, ang talatang ito po ang sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Na ang kanyang mga kapatid, siya ang nagbenta sa kanya sa mga mangangalakal. At hindi lang, ginawa, inihulog pa siya sa balon. Tapos may dumaang mangangalakal, ibinenta siya, kaya nakarating siya sa Egypt. Tapos, nung siya nakita ang kanyang katalinuhan, kasi nung nakakapag-interpret siya ng mga panaginip. So, kinuha siya ni Potiphar, yung kanang kamay ng Pharaoh, at nagtrabaho sa kanya. Dahil nakita ni Pharaoh ni Potiphar, ang karunungan ni Joseph, siya ang pinamahala sa kanyang ari-arian. Hallelujah, praise the Lord. Subalit yung asawa ni Potiphar ay nagagusto kay Joseph. Ang gusto ay siya isipingan. Subalit tinatuwa niya. Si Joseph ay binata, hindi niya hinayaan. Dahil alam niya ang pananampalataya niya sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Tapos, ang istorya pa noon, mayroong nabilanggo na nakasama ni Joseph, kasi pinabilanggo si Joseph at inakusahan siya ng mali, kaya napabilanggo siya. Nakasama niya yung dalawang bilanggo ay na isang taga-timpla ng alak, ng pero, at isang trabaho ng isa. Hallelujah, praise the Lord. Madalit sabi, ay nanaginip. Ininterpret niya ang panaginip ng mga tao. Ang sabi ng isa ay nakalimutan ko ng panaginip. Basta yung isa, sabi ni Joseph, ikaw ay isang araw ibibitin, patiwarek, yung huhusgahan. Tapos yung isa naman na taga-timpla ng wine ay mapapabalik ka sa iyong sa iyong trabaho sa kaharian. Ay ang nangyari nga yan, ay tapos sabi ni Diyos, sige, ay di nakalaya nga yung isa naman talagang ibinitin, pinigte. Nung makalaya, ay sige, alalahanin mo lamang ako kapag nasa harap ka na ng pero. Hindi mo din sabi, nakabalik siya. Ngayon, na naginip ang pero, na ang panaginip niya, yung matatabang baka, ay kinain ng maliliit na baka.
Yun ang kanyang isa sa panaginip. At saka yung mga uhay na malalago ay biglang nawala ng kalaguan. Something like that. Hindi ginawa ni Pero, tinawag ang lahat ng mga marurunong sa Egypt. Ay walang masabi. Naalaala ngayon nung kabilanggong yun na sinabi, ay meron akong nakilala gano'n si Jose na gano'n. Kinuha si Jose, in-interpret. Di sinabing tayo ay magkakagutom ng 7 taon, kaya kailangan 7 years na kasaganaan. Tapos gano'n. Ay di, ang ginawa ni Peron, ay si Joseph ang pinag-intindi, kaya naging second in command siya sa Egypt. Nadali sabi, dumami ang mga, naglagay pa ng mga cannery para doon ititipurin ang kanilang mga pagkain. At nung dumating ang tagutom, lahat na nakapalibot sa Egypto pumupunta sa kanila. At yun nga, hindi siya nakilala. Nung pumunta ang mga Israeli, mga kapatid niya, hindi siya nakilala. At yun nga, namakita niya na paiyak pa nga siya, pero hindi siya nakita ng papaiyak na. Ang sabi niya, sige, bibigyan ko kayo, pero dali mo dito yung aking kapatid, yung bunso niyong kapatid, at saka yung kanyang ama. Di madali sabi, nakapunta doon. Ay di nakilala na si Joseph. Kaya sabi ni Joseph, huwag kayong magulihuhanan. Ako'y naandito, huwag kayong matakot, o huwag magdalamhati, o magalit man sa inyong sarili. Sa inyo, akong pinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Ginawit si Joseph na makaisip ng ganun para ang buhay, kaya doon nag-umpisa ang mga Israelita na napatira sa Egypt, gawa ni Joseph. Hallelujah, praise the Lord. Ang ibig sabihin po nito, kahit na ganun ang ginawa kay Joseph, yung mga ganun, nandun pa rin ang presensya ng mahal na Panginoon sa kanya. Kasi lumaki sana may pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Even, paboritong anak siya ni Jacob. Kaya na naghili yung mga kapatid niya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kung tayo ay mayroong dumadaan sa mga ganitong klaseng pagsubok, may layunin ang ating mahal na Panginoon sa mga ganyang pagsubok. Basta wala tayong gagawin kundi magtiwala lang sa ating mahal na Panginoon. Katiwa-tiwala naman. Katulad ng patutulong kapatiran. Ay kung hindi yan hinayaan yan sa ospital lang, ay di ba hindi natin kasama siya dito? Ay palibasa, meron siyang pananampalataya, hindi niya gumaling. Yung isang patutulong dito kanina, na na-aksidente, hindi rin kilala yung mga kamag-anak nila, yun ay di na siya nagpursige na umalis sa ospital, hindi uminom kahit ng gano'n. Pinalakas naman, ibinalik ang kanyang buhay. Ganon katindi ang dumadating ang tao sa mga ipinakikilala lamang sa atin. Kung hindi mangyari sa inyo, mangyari sa inyo, na meron Diyos ng tagapagligtas, tatawagan mo lamang siya. Ibibigay mo lamang ang iyong sarili sa Kanya. Buong pananampalataya, walang pagdududa, walang pag-iimbot, o wala, basta buhos sa puso at isipan mo na ang pananampalataya mo nasa ating mahal na Panginoon. Katulad din ni Maria, pakibasa natin yung Matthew 1:18 and 19. It's about Mary and Joseph. Matthew chapter 1, verse 18 to 19. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Amen. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo talatang 1, versikulo 18-19. 18, ang pagkapanganak nga kay Jose Cristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay nag-asawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. 19, at si Jose na kanyang asawa ay palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Amen. Amen. Pero po ang banal salita natin mahal. We praise you. Ito rin po nangyari kay Joseph at kay Mary, isa rin itong tandisan ng pananampalataya. Dahil ang ginawa dito ni Joseph, sumunod lamang siya sa mensahe ng ating mahal na Panginoon. Katulad no, mabuting tao siya, alam niya ang kanyang girlfriend, papakasalan niya, ay biglang nagbuntis.
ay di, para huwag mahayag, ay say, lalayo na lang para hindi malaman kung ano naging dahilan. Kasi pag nga naman siya lalayo, ay di, kung magbuntis mo, di isipin na iniwanan lamang ni Joseph si Maria. Subalit, hindi ganoon na nais ang ating mahal na Panginoon. May sinabi sa akin, Joseph, yung batang iyan na sinapupunan Mary ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. They are conceived by the Holy Spirit, sabing ganoon. O, hindi tinanggap ni Joseph si Mary. At yun nga noon, magbuntis na, dahil ito nga ang ating mahal na Panginoon na si Kristo, di marami mga may mga magnanasa sa kanya na kung ano-ano. Pinali siya sa lugar na yan kung saan siya pinapupunta. Mahirap gawin kung ikaw nasa mabuting pagkakataon o nasa lugar na maalwan ang iyong buhay, tapos bigla kang pupunta doon sa lugar na hindi mo naman alam o mahirap. Pero ginawa natin ni Joseph dahil naniniwala at nananampalataya siya sa ating mahal na Panginoon. Ganyan ang kinakailangan natin gawin bilang isang mananampalataya. Kinakailangan tatalima at susunod tayo, pamumuhay natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo lang babasahin ang banal na salita. Hindi ka lang dadalo dito sa banal na gawain. Ipamumuhay mo lahat ang narito sa banal na kasulatan para ikay maging tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang pinagagawa sa atin bilang isang mananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga ang mga pagpapala na ipinahayag sa atin ang pananampalataya ng bawat isa. Ang mga taong ating binanggit, si Abraham, si Joseph, and even si Mary and Joseph, ay ang mga taong ito, ang lahat ay naharap sa mga paghihirap at kabagabagan ng nagbigay daan sa kanila na makakilala ang kanilang sariling kawalan ng kakayanan at ang kakayanan ng Diyos. Pinagtiwala nila lahat. Kasi kung siya hindi nagtitiwala sa Diyos, sila gagawa ng paraan na gano'n. Anong ginawa nga ni Abraham? Gumawa ng paraan. Mali. Kaya tumagal yung pagpapala dapat si Isaac may panganak, wala ng Ismael. Ay, nag-isip sila ng gano'n ang kanilang gagawin. Hindi naman yun ang utos ng ating mahal na Panginoon. That's the reason why even up to now, yung Ismael ay yan ang lahi ng Saddam Hussein. At yun namang si Isaac, hindi ang Israel. Kaya walang hanggan ang pag-aaway ng mga yan. Walang pinag-aawayan kundi yun. Dati, lagi sila nag-aaway. Yung Iran and Iraq, di ba? Kaya ang Iraq ang lahi ni Ismael. Kaya laging mayroong away sa Saudi. At hanggang ngayon, muli nag-aaway na uli ang mga anak ni Ismael at anak ni Isaac. Yung mga anak ni Isaac at anak ni Ismael. Hallelujah. Kaya kapag hindi mo talaga susundin ang kalooban, kapahamakan ang pupuntahin mo. Maaring ikaw mabuhay ng marangya dito sa ibabaw ng lupa, pero meron kang mga bagay na hindi mo makakamtan ng lubusan na pagpapalang material, pagpapalang pisikal, at higit sa lahat po ay ang espiritual na pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. So, balat may isang katulong sa lahat ng pagkakataon. Sino ba itong katulong natin sa pagbasahin po natin ng John 14, 16, 18. John chapter 14, verse 16 and 18. From the book of John, chapter 14, verse 16 to 18. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. For you forever. 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because I seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. Amen. Sa aklat ng Juan talatang 14, versikulo 16 hanggang 18. 16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aaliw, upang siyang sumasa inyo magpakailanman. 17. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Amen. 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Amen.
Amen. Puri po. Muli natin pinagpakan po ang ating pinakamamahal Panginoon sa kanyang pangakong ito. Alam sabi, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Bakit hindi matatanggap ng sanlibutan ang Espiritu ng katotohanan? Sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya. Siya ay nakilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Ganong pagpapala ng Banal na Espiritu ay tayo pinapananghan. Nakilala natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tunay na katotohanan ang ating natuklasan. Kaya huwag na tayong hihiwalay sa katotohanan ko. Ika'y ginagamit sa ating banal na gawain. Paggamit ka hanggang sa kaya. Katapusan na yung buhay. Subalit, hindi ka naman pipilitin kung aayaw mo. Hayaan na. Nasa iyo na. Pero hindi mo makakamtan ang mga pagpapala na para sa iyo. Maraming mga bagal na pagpapala na dapat sa iyo. Pero dahil sa hindi mo pagsunod, ito ay nagkakaroon ng hadlang. Hallelujah, praise the Lord. Ako ganun din. Tayo lahat ganun din. Meron tayong mga dapat sundin pero hindi natin nasusunod. Pero hindi natin sa ating mahal na Panginoon, lagi tayong bigyan ng puso na tatalima at susunod sa kanyang mga utos. Ngayon, paano matatalima ang kanyang utos kung hindi mo alam ang kanyang utos? Paano natin malalaman ang kanyang utos? Ay, di sa banda na kasulatan mo, puntahan at doon makikita mo ang mga pag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nais ba natin na mayroong isang uri ng telepono na pwedeng tawagan upang magkaroon tayo ng natutunog sa langit, magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating mahal na Panginoon? O magkaroon tayo ng access sa kabutihan sa isang paraan ay meron. Ano po ang linyang ito? Lahat tayo ay naharap sa mga sitwasyon na pagkakataon na nagdudulot sa atin ng paghingi ng tulong sa ating mahal na Panginoon. At binibigyan tayo sa isang katulong sa lahat ng pagkakataon. Ang sinasabi kong katulong sa lahat ng pagkakataon, yung banal na Espiritu natin tinanggap. Tatandaan nyo, ang banal na Espiritu ay nag-grieve pag ikay patuloy na nagkakasala. Pag hindi ka humihingi ng tawad, tumataas ang iyong nagkakaroon ka ng pride. Akala mo kay tunay na sakdal. Akala mo kung kasi magsalita, gano'n ka na lamang. Hindi. Bakit ang mahal na Panginoon ay naghugas ng paa ng mga apostoles? Na siya ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero ginawa niya yon. Sabi ni Pedro na huwag na ho. Ako po ang dapat hindi. Ay, sabi pa ako ang dapat, sabi ng mahal na Panginoon. Ay kung ganun po, buhusan niyo po ang buong kataw, paliguan niyo. Sabi niya, tama na yung paa. Bakit ipinakita ng ganun ng ating malon? Dahil yon ay sign of pagpapakumbaba, humility. Kaya tayong lahat, servants of all. Ang sabi ng mahal na Panginoon, siya ay naparito bilang isang katulong para pagsilbihan tayo ng mga kasalanan. Paano tayo mapagsisilbihan? Pag tinanggap mo siya, pagsisilbihan ka ng hindi ka dadaan sa makipot na daan, hindi ka dadaan sa maluwag na daan, doon ka dadaan sa makipot na daan para makasama mo po siya sa buhay na walang hanggan. Napakabait ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, pero dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin at nais na tayo makasama, ayan, natuklasan natin siya. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon na para sa ating mga kilala. Kaya samantahilin natin ang ating pagkakataon ito at huwag hayaan na ang banal na Espiritu ay mawala sa ating mga puso at isipan. Kung ikay nagkakamali, right, magkakamali ka dahil na dito tayo sa sanlibutan. Pero dapat maging kakaiba tayo sa mga taga-sanlibutan. Kaya nga may mga pag-uusig sa atin, may mga nalilibak sa atin. At pero pa nga tagal naman na yung service, lalo na pagka yung araw ng linggo, 6 na oras, 5. Hallelujah. Ay di lalo na kung sa main chart, 10 oras hanggang 12 oras. Pero may papatuo ko sa inyo, isang kapatiran, hindi kapatiran, kakilala ko lang, na stroke, siya engineer sa Saudi. Pag uwi niya ng bakasyon, na stroke siya. Hindi madali sabi, hindi nakakalakad, bedridden eh. Natatandaan niyo yung Talipaw anniversary? Di ba yun magmula ng alas 10 ng umaga, na matapos ata yun, alas 10 na rin ng gabi? Di 12 hours. Nanood yun. Alam niyo, pagkatapos ng programa, tumayo at naglakad. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Nanood lamang sa, kaya isang paraan para tinatawag. Di nakakilala sila na meron ng Diyos. Meron Diyos na talagang pag ikaw na ng paraan, binigyan mo ang iyong oras, ay tutuparin ang nais mo. Ay gano'n mong kahirap, magandang buhay, biglang na-stroke, ay di, anong gagawin? Hindi ka nakakasigurado na siya gagaling. Ay nanood, sabi ko, ganun gawin nyo. Manood lang kayo ganyan. Napatanggap ko na yun eh. Pero hindi pa lubos, sa telepono lamang, sa video call.
Yung pinatataas kong kamay, ay paano sabi siya, ay paano ko kamay tataas sa akin kanang kamay, ay ang aking kanang kamay ang may problema. Ay sige ako, itaas mo yung kaliwa. Hallelujah, praise the Lord. Kaya yun ang isang napakabuhay na patutuo na ang tayo, kahit anong ating kasalanan, tayo tinatawag ng ating mahal na Panginoon. Yung pagkakatawag sa atin, samantalahin na natin habang may pagkakataon pa. Malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon pa ba tayo hihiwalay sa ating pananampalataya na ibinigay, pinakilala, at pinakita sa atin ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan natin, beloved Pastor, Evangelist with Estada Meda, na hanggang sa mga oras na ito'y patuloy na binibigyan pa ng mahabang in spite of ng mga karanasan niya ngayong nangyayari sa kanya ng bedridden siya, ay nandiyan pa't patuloy na nananalangin sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Ganon kasarap noon na merong isang propeta ng Diyos na nanalangin sa atin na huwag tayo mawalay sa ganitong gawain. Hallelujah. Siya ang nagpakilala sa atin ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bigyan natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, anong susunod natin talata? Wala na. Yung John 16:7. Kung hindi ako nagkakamali, last verse na tayo? Yeah. From the book of Maganda John, na po ang chapter 16, verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, talatang 16, versikulo 7. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanang nararapat sa inyo na ako'y yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi pa rito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Amen. Amen. Parin po ang banal. Ito po ang sinabi natin mula Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nung siya'y malapit na bumalik sa langit. Hallelujah. Praise the Lord. Habang ang mahal na Panginoon nabubuhay sa lupa, hindi niya maaaring sabay na makasama ang lahat na nangangailangan sa Kanya. Ngayon, kayo pa man, ang tulong ng Diyos ay madaling makukuha sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananan sa lahat ng mananampalataya at palaging naroon sa bawat isa. Ganong kasarap noon, ganong pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin ng kanyang banal na Espiritu para tayo mawalay sa Kanya. Ay sinong, bakit nawawalay? Ay laging nga, napapadaya sa away. Kahit may pagkakataon dumalo, ay dumalo. Ay utos ng natuklasan ng ating mahal na pastor na ito ang tamang paraan para tayo po. Dahil ating lagi pinupuri ang ating mahal na Panginoon, may oras tayo para sama-sama natin papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Salamat sa banal na Espiritu, ang bawat Kristiyano ay maaaring maging mga taong idinisenyo ng Diyos na maging siya. Tayo pala ay idinisenyo ng ating, we are designed by our Lord God para tayo maging tunay na anak niya, tunay na mananampalataya at tunay na tawaging children of God. Tayo children of God kapag pinamumuhay natin ang kanyang banalista, tayo naniniwala sa ating mahal, naniniwala sa ating mahal na Panginoon. Pakisusunod ka sa kanyang kautusan. Ipamumuhay mo ang kanyang kautusan. Paano mo mapakikita ang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na Panginoon, kung ako yung iniibig, susunod ka sa aking mga utos. Hallelujah. At sinabi ng mahal na Panginoon, kung pinamumuhay mo ang aking salita, ay ikaw ay nagpapatunay na ikaw ay aking alagad. Hallelujah. Praise the Lord. Ang banal na Espiritu, ang bawat Kristiyano ay maaaring maging mga taong disenyo ng Diyos, maging siya. Sa pamamagitan ng kaalaman at kapangyarihan ng mahal ng banal na Espiritu, maaari tayong maging tapat na tagasunod ng mahal na Panginoon. Kahit sa ating tiwaling kultura, alam ba tiwaling kultura, yung sanlibutan. Tayo ay, kaya nakakasunod, bigabay tayo ng banal na Espiritu na pinagalob sa ating mahal. Kasama sa mga gawa ng banal na Espiritu ang pagbubukas ng ating isipan sa katotohanan ng Diyos. Ang nagbubukas ng ating isipan ang banal na Espiritu na binigay sa ating mga Panginoon. Ngayon, kung wala na sa iyo ang banal na Espiritu, kapag-habag ka. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakataon na siya lagi natin papurihan. Pahalagahan natin ang pag-ibig ng atin Diyos ay binuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ay binibigay naman ng mahal na Panginoon ang atin dapat gawin. Ang sabi, babasahin ko sa inyo ang talata. Hallelujah, praise. Ito po sa James. Not James. John chapter 1, verse 3. John 3, 1 to 5. Mga isang lalaki, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo.
isang pinuno ng Hudyo. Dos, ito rin ang naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuo sa iyo sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Versikulo 3, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak na muli ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Sino pa ba yung ipinanganak na muli? Ba sino ba tatawag na born again? Yung tumatanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At ang sumagot sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Sumagot muli ang ating mahal na Panginoon. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakaliwanag sa banal na kasulatan at mismo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo nagsasalita nito. Kaya marami na relihiyon na kung hindi nila ganito ang kanilang gagawin, mismo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo nagsabi. Kaya marami mga paniniwala, mga iba talagang sabi nga na ba, when you're saved, you're saved. No. Kung natanggap mo ating mahal na Panginoon, hindi mo man ipinamumuhay ang kanyang banalasa, hindi ka saved. Iba ang nag-save sa iyo, mariyong kaaway ng Diyos. Hallelujah, praise. Kaya napakahalaga na ipamuhay natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa banal na Espiritu at bawat Kristiyano ay maaaring maging mga taong idinisenyo ng Diyos na maging Kanya. Hallelujah. Kasama sa mga gawa ng banal na Espiritu ang pagbubukas ng ating isipan na matutunan natin ang katotohanan ng Diyos. Pagbibigay ng supernatural o kahimahimalang sigasig kapag tayo ay pagod. Yung pagod na pagod ka, pero may kalakasan ka pa rin na para gawin mo ang dapat mong gawin bilang isang mananampalataya. Meron tayong pag-aliw sa atin sa panahon ng dalamhati at mga pagsubok o mga paalala. Kahit anong laki ng pagsubok, dito tayo nakatayo, pinupupurihin natin, nalulugod sa iyo, mahal na Panginoon. Kapag gano'n na ikaw nasa problema, nasa pagsubok, nasa mga paalala, pero nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon, nalulugod ng ating mahal na Panginoon. At diyan tataas at tataas. Mahal na Panginoon tao, kaya tagilan siya ng laging narorong katulong ang banal na Espiritu na lahat na naglalagak sa kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ay nasa problema na nangangailangan, maaari tayong tumawag sa banal na Espiritu at agad umugnay sa kapangyarihan ng ating Ama sa langit. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maraming iba hindi kilala ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba nila alam na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ang tunay na Diyos Ama? Basahin nila ang banal na kasulatan at patutunayan sa kanila ang banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos Amang nasa langit na nagkatawang tao. Purihin po ang ating mahal po at ating awitin na isang makalangit na awitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord.